ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and value show. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.
Mula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Oras sa buong Pilipinas, 8 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. at ang mag-uwi ng Golden Dove para sa Best Public Affairs Program Host ay si Milky Rugonan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Public Affairs Program Host, si Milky Rigunan sa Isyung Pambayan. Isyung Pambayan, pagtalakay sa mga kaganapan sa ating kapaligiran. Isyung Pambayan, palatuntunang nagbibigay daan sa pananaw ng taong bayan. Isyung Pambayan. At ngayon, narito ang lingkod ng bayan, Milky Rigunan. Isyung Pambayan. Here comes the sun, doo-doo-doo. Here comes the sun, I say it's alright. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Happy Sunday! Kamusta po kayo? Ngayon pong umaga ng Sunday. Ngayon pong April 12, 2026. Ako po si Milky Rigunan. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyung Pambayan. Marami ho tayong pag-uusapan ngayon pong umaga ng Sunday. At sana po ay nasa mabuti ho tayong kondisyon at kalusugan. Gusto kong simulan ang aking programa ng good news. Ayan na, sabi na po ng Department of Energy ay meron ho tayong rollback this week. Araw po yan ng Tuesday. Parang nakikita ko na ang mga expression ng pagmumuka ng ating mga driver, ng ating mga motorista. Approximately, hindi pa masabi kasi ni Energy Secretary Sharon Garin Pero bukod po dun sa rollback, this Tuesday ay meron din pong 10 pisong diskwento ang mga public utility jeepney drivers sa Metro Manila. Metro Manila lamang ho muna ha. Tapos susundan po siguro yan ng iba't ibang mga bahagi ng bansa. Ayan, okay na het ang ating orasan. Nawala ulit. Ang
sabi po ng DOE this week ay meron pong rollback araw ng Tuesday. Very good po yan. At sana naman medyo malaki ang ibababa ng presyo ng produktong petrolyo. Dahil tuwing ako ay dumadaan sa mga gasoline station sa fleet cards, grabe naman ang taas ng presyo ng produktong petrolyo. Pero kung kayo po ay sumusubaybay sa mga hearing po ng Kamara, yung DECA Tri-Committee, 13 committee po ito na pinupulong at ipinatawag ni House Speaker Boji D. At pinamumunuan ni Congressman Miro Kimbo ng Marikina. Ang sabi po doon sa hearing last week ni Energy Secretary Janet Garin, kung sakasakali na huminto daw po ang krisis dyan po sa gitnang silangan, ibig sabihin ay tumigil na ang gulo, ay hindi pa ho tayo makakaramdam ng normal na pagbabalik ng presyuhan ng produktong petrolyo sa world market maging dito po sa ating bansa. Ayon po kay Secretary Janet Garin, marami po kasing mga LNG. Nung tinignan ko yung meaning ng LNG, ito po pala yung mga liquefied natural gas. Ang napinsala dahil sa krisis dyan po sa gitnang silangan, marami mga pipeline ang nasira. Kaya naman ang sabi ni Secretary Garin ay posibleng matagalan ilang buwan o baka naman daw po umabot pa ng ilang taon bago bumaba uli mag-normalize ang presyo ng produktong petrolyo. Dahil kailangan maayos muna yung mga facilities na nasira, mga refinery na nasira din sanhin itong krisis dyan sa gitnang silangan. At sana po ay maayos sa laling madaling panahon at magkasundo na rin. Baka naman nakikinig si US President Donald Trump. Sir, baka naman pwede. Itigil na ho natin dahil sobra po ang krisis na inaabot po ng atin pong mga kababayan, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. So abangan po natin yan at ang Kamara magpapatuloy sa mga hearing po ng DECA Tri-Committee this week para pag-usapan pa rin po ano pa ang mga nararapat na gawin habang meron ho tayong oil price crisis ay matulungan naman ho ng gobyerno ang mga vulnerable sector. Lagi kong panawagan pwede ba isama naman yung mga nasa middle class? Dahil walang ayuda po kami. Tapos yun ang ginagawa rin ng gobyerno. At syempre, ang panawagan ko rin sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga kababayan natin na 24/7 hawak ang kanilang mga cellphone. Ito po, nananawagan uliho kami ng isang responsableng mamamayan na wag ho tayong magpapakalat ng mga hindi po kumpirmadong mga balita. Ang report ho kasing kumalat last week ay namayapa na daw si Pangulong Bongbong Marcos. At ang sabi, noong siya ay dumalo sa araw ng kagitingan activities sa Bataan, ang sabi ho ay yung pinapalabas daw pong video ay last week pa nire-replay daw. Wala daw pong katotohanan yon dahil namayapa na ang Pangulo. Pwede ho ba ang dami-dami ho nating problema sa bansa? Wag na ho tayong makigulo at lumikha pa ng kung ano-anong kontrobersya na talaga naman hong walang katotohanan. Ito na lamang hong sasabihin ko. Meron po kaming Malacanang reporter sa palasyo. Yan po ay si Let Narciso. At kung meron pong katotohanan ang anumang mga balita na may kinalaman ho sa Malacanang, may kinalaman kay Pangulong Bongbong Marcos, maririnig niyo po yan dito sa DZRH. Yun na lamang ho ang aking pakiusap. Kung meron din pong katotohanan ang mga report na yan, ibabalita po yan hindi lamang sa DZRH, kundi lahat na mahimpilan ng radyo, ng mga social media, ng telebisyon at ng kung ano-ano pa. Kaya pwede po ba
Huwag na ho tayong magpakalat ng mga fake news. Sa pagpapatuloy po ng isyong pambayan ay marami ho tayong pag-uusapan, lalo na yung controversial na pinaplanong joint exploration ng Pilipinas sa China. May pangambang ilang mga mambabatas natin. At higit sa lahat ito, gustong-gusto kong pag-usapan. Kaya naisip ko ulit si Kong Chele. Although yung kanyang panukalang batas na ito ay isinumite last year. Pero napapanahon yung kanyang panawagan na magkaroon tayo ng panukalang batas na isama sa curriculum. Tama ba, Kong Chel, na mga mag-aaral natin from elementary to high school ang tungkol sa West Philippine Sea? Mamaya pag-uusapan po natin. At makakausap po natin ngayong umaga sa aking panayam dito sa Isyong Pambayan ang kinatawan po ng Akbayan Party List Congressman Chel Jokno. Sa pagpapatuloy po ng Isyong Pambayan, sa may mga lakad ngayong umaga, oras sa buong Pilipinas, 8:17 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng